3 kilowatt ang charging ng battery natin. Bawasan natin ito mga idol, masyado mataas siya. Yan o, yung charge current limit is 90 ampere. Discharge current limit is 120 ampere. Mataas ito. Babaan lang natin itong. So dito natin makikita yan mga idol. Yan sa basic settings and then advanced settings. Punta tayo dito sa ano, continued charge current. So babaan natin siya. Okay, verified by password pala. Yan, i-enter lang natin yung password para ma-verify natin. And then babaan natin mga idol. Although magtatagulan na, kailangan sana natin itong ganitong charging, pero bawasan natin. Gawin lang natin 70. Then i-okay natin. Yan. Kita nyo nag-beep siya. Tignan natin ngayon. Ayun, so nung ginawa natin 70, nag 66 ampere. So gawin natin 65 para mag-synchronize. At yan, kung makikita nyo, yung 3 kilowatt niya kanina, nagiging 2.53 kilowatt na lang siya. So nagbawas siya. Gusto ko 70 makikita ko. Continue charge current. So gawin natin 75 o 74. Okay. Ayun, nag-beep dun sa inverter natin. Tingnan uli natin. Ayun, nakuha na natin. Okay, 70 na rito. Okay, ito yung gusto kong mangyari mga idol. Ayan. So, makita nyo, 2.11 na lang yung pumapasok ko. Yan, 2.7 kilowatt ang charging natin. So, 99% yung battery natin. At makikita nyo, nag 57.1 na rito. So, wala na yung mga ibang adjustment ng charge current. Ay, hindi natin makukuha dito sa ating DE. Ang tingnan nyo guys, yung adjustment niyan, tingnan nyo. Yung max ampere charge ko is nakalagay sa 60. Pero kanina, 3 kilowatt yung harvest natin. So,